Ayan mga paryente, isang napakainit na umaga. Kasalukuyan po tayo ngayon nagpapabaha dito po sa ating talungan. Kanina pa po sila sana mag-umpisa madaling araw, kaso medyo yung po isang bomba yung hiniram po natin doon po sa kabilang farm ayaw gumana. Kaya yun na lang, maliit na pump yung ginamit. Ito na, hindi kalakasan po yung tubig po, pero kahit papano makapagpabaha tayo. At kasama na rin po yung paglagay po ng ipot po ng manok. Dito po sa bandang pinakadulo naglagay ho tayo maraming ipot ng manok po riyan, para pagdaan po ng tubig masisip-sip na po niya yung mga katas po ng ipot po ng manok, at yan po dadaloy po doon sa ating gilid po ng ating tudling. At yung ginawa ho natin, dahil mahina nga yung tubig po natin, minamano-mano na rin po natin dinidilig. At wala naman hong problema, madali yung pagdidilig mga parente, kasi yung tubig nasa gilid lang. Yung pagdidilig po natin habang may dumadaloy sa gilid po ng ating tudling, mano-mano rin po tayo nagdidilig po dito sa bawat puno po ng ating talong. Yun yung ating napansin na rin po natin mga parente, kasi sunod-sunod po yung init. Pumuputla po siya, kaya naglagay na rin po tayo ng ipot po ng manok at pinapabahan, kasi kakulangan po ng po ito. Ibabalik po natin yung sigla po ng lupa, kaya naglagay po tayo ng ipot po ng manok. Tapos papatubig po tayo, kasi mukhang tumutuyo po yung mga dahon ng ating talong. Batang bata pa po itong ating talong mga parente. Ilang buwan pa lang ito, pero mukhang tumatanda na siya, dahil po sa kakulangan po ng tubig, at saka kailangan na magdagdag na rin po tayo ng nitrogen po rito. Ayan, nasa dulo na po sila mga parente. Ayan mga paryente, silip tayo dito po sa ating papaya. Yung variety po nito ay Red Lady. Ang dami na pong bunga po mga paryente. Ito ang dami po bunga po nito ating papaya. Tapos sa taas po ang dami pa pong bulaklak. Yung mga bulaklak na yan maging bunga na rin yan pagdating po ng araw. Yan. Medyo pumasok po tayo rito sa malapit sa gitna. Kaya lang tinitignan ko natin kung lahat na po ba ay namumunga na. Lahat na po mga paryente namumunga na, at saka maaaring hindi natin alam, doon banda may mga malalaki na rin po doon. Kaya yung pong forecast po natin sa Oktubre talagang makapagpitas na po tayo. Maaaring sa katapusan po ng Setyembre makaumpisa na po tayo makapagpitas po rito. At tayo naman po dediretso po doon sa ating mani. At may isang puno po rito. Hindi lang ito mag-isa, mayroon din po tayo nakikita puno na nakahiga. Kailangan tutukuran po ito ng kawayan mga paryente. Dami pa naman po niya yung bunga. Alalayan po natin ng kawayan, tutukuran po natin ng kawayan yan, kasi pag lumalaki na po yung mga bunga po niya, delikado po, baka mabuwal po yung puno po niya. Ayan, at ito na po yung ating mani. Napakalago na po yung ating mani mga paryente. Yung pong damo, hindi na po nakaarte po yung mga damo, kasi lumalago na po yung ating mani. Hindi po nakatubo na po yung mga damo po rito. At tingin ko po maaaring sa Setyembre na rin po, kasi tumatanda na rin po yung dahon po ng ating mani. Maaaring sa sunod na buwan tingnan na po natin, kasi pag tumatanda na po yung mga dahon po niya, pwede na po ito mag-harvest na po tayo rito. At ito naman pong katabi po niya, ito po yung ating ampalayahan. So bali tapos na po yung ating land preparation. Ang nangyari po yung pong ating punla po, medyo kukunti na po yung sumisibol, gawa nung mag-expire na po yung ating butok na ginamit.
Kaya nagpahabol po tayo, nagpa-request po tayo ng ano, buto. Yung buto na ni-request po natin kasi available na po yung ano, Mestiza F1. Yun po yung ano, pinapabili po natin yung Mestiza F1. Pero malamang na baka bukas kasi ngayon po nagpapatubig po tayo doon po sa ating talungan. Maaring ano, maghapon yan, hindi baka sa hapon pa matatapos yung ating patubig na yan, baka bukas na po tayo. Yung po ating punla doon po ano, kailangan na rin po yung mga ano, mailipat tanim kasi lalaki na po, mahigit na po 2 linggo. Dapat sana 12 araw po pwede na po yun ano, ililipat tanim. Bali ito siguro 2 ano, ililipat natin, gagamitin natin po itong 2 tudling po rito sa gilid. At saka na lang ho tayo pag ano, saka na lang natin ho yung ano, baga yung papahabol pa natin, doon na lang natin tatanim sa natitirang ano, mga tudling po rito. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating kalabasa. Nung Sabado mga paryente, pinasok po ito ni Kasabang Denver kasi may mga bisita tayo at tinitignan na rin po natin kung gaano po ba ano, yung sitwasyon niya dito po sa loob, dito sa may bandang gitna mga paryente. Ang dami na pong bunga pero may nakikita si Kasamang Denver na ano, mga murang bunga pa mga paryente, yung hindi pagpipitasin. Kaya yung dapat sana ano, schedule ko na ngayong linggo o sa sunod na linggo, magpipitas na po tayo nito, i-harvest na po natin. Mukhang ano po natin, sa katapusan na i-reschedule po natin yung po ating pagpitas po dito po sa ating kalabasa. Kasi sayang naman mga paryente, kasi nakikita pa rin po natin dito sa gilid, maraming maliliit pa rito. At ano, yung dahon din niya mga paryente, berdeng berde pa po. Dapat sana yung pong ano, dumidilaw na po siya, katulad po nito, yung mga banda po rito, yung dumidilaw na siya, kumbaga tumatanda na siya. Saka po tayo mag-harvest. Kaya sa katapusan na po natin i-reschedule yung pag-harvest po natin dito sa ating kalabasa mga paryente. Ayan, update po tayo dito po sa ating okra. Bagamat patuloy pa rin po siyang namumunga mga paryente, pero ano, makikita natin na unti-unti na po siyang tumatanda. At saka yung pong dahon po niya ay namumutla dahil sa kakulangan po ito ng ano, tubig mga paryente. Hindi na ho tayo nakapagpatubig po rito, medyo matagal-tagal na kasi mayroon ho tayong pina-priority na ginagawa po rito. Kaya ngayong araw po ano, nagpapatubig po tayo dito po sa ating talungan. Sana po matatapos po sila ng ano, may oras pa tayo mamayang hapon na isasama na rin po natin ito sa pagpapatubig. At yung ano, habang magpapadaloy po tayo ng tubig, sasamahan po natin ang ipot po ng manok para po bumabalik, bumiberde po ito ulit yung ano, mga dahon po niya kasi namumutla na. At tila ano, pati na rin po yung lupa mga paryente, tigang na tigang. At pinisil ko kanina po yung ano, yung lupa, tinusok ko, talagang tuyong-tuyo na po. Kaya kailangan din po itong ano, papatubigan. Ayan, silip tayo dito po sa ating pipino. Ito po ating Japanese cucumber. At saka dito po sa ating siling panigang. Ayan, at itong ating pipino mga paryente. Ayan, malapit na po siyang maagas. Senior citizen na po yung ating ano, Japanese cucumber. Pero mayroon naman po tayong sumusunod po nito. Nandun natin itinanim malapit sa dragon fruit. At ito naman po ating ano, siling panigang. Medyo ano, pinapa-hold po muna natin yung pagpitas po nila kasi unti-untiin tumataas, pumapalo na po sa ano, sa 40, 45. Base na rin po doon po sa ating source, doon po sa vegetable basket po ng ano, Cebu. Yung presyo po ay 40 hanggang 45. At sana makakasakay pa rin po tayo sa maganda presyo kasi tatagal pa naman po itong ating ano, siling panigang mga paryente. Pag maalagaan lang po ito, tatagal pa po ito. At
lintik po sa bunga. Yung po ating siling panigang. Ayan. Ayan. Silip tayo dito po sa ating nursery house kung saan nandito ho yung pong punlang ampalaya po natin na mukhang overdue na po itong mga paryente kasi tatlong linggo na po ito mga paryente. Dapat nga lang sana 12 araw po mailipat tanim na po ito. Kaya nga lang medyo iniintay po kasi natin kasi hindi po sila sabay-sabay na sumisibol at may kukunti lang po yung sumisibol mga paryente kasi itong buto na ito po malapit na po ito mag-expire. Tira pa po ito ng bagyong Tino at saka siyempre pag sobrang tagal na, malapit na siyang ma-expire, tumitigas na rin po yung shell po niya, tapos humihina na po yung embryo po niya. Kaya nga siguro kukunti lang po yung sumisibol, pero baka bukas ililipat natin po ito. At pag nag-request po tayo nagpapahabol po tayo ng buto po ng ampalaya. Tsaka yung gagawin po natin, isang tao na lang po yung po rito, yung magpunla kasi hindi magkakapareho po yung yung pagbaon po ng buto. At saka hindi po pare-pareho yung kasi yung may technique din po kasi yung pagpunla po nito, dapat nasa taas po yung yung matulis na bahagi po ng buto kasi doon po siya ay sisibol, doon po yung mauunang bibiyak at doon po sisibol. Kaya yung iba siguro na nahuli, yan, maaaring po ito, baliktad yung pagkalagay. O baga, yung matulis na parte po ng buto, nasa pinakailalim. Kaya, tumagal po siyang lumalabas dito po sa lupa. Ayan.